Narito ang pinakabagong balitang PRC ngayong ika-9 na araw ng Pebrero. Isang 3 taong gulang na batang babae ang nailigtas ng buhay mula sa gumuhong lupa 3 araw matapos ang landslide sa isang minahan ng ginto sa Masara, Maco, Davao de Oro. Gamit lamang ang kanilang mga kamay at pala sa paghahanap sa mga natabunan ng putik at lupa, milagrong natagpuan ng magigiting na rescuers ang bata. Sa tulong ng Philippine Red Cross Davao de Oro Chapter at mga otoridad, agad na nadala ang batang nailigtas sa Davao Community Hospital sa Mawab, Davao de Oro para sa mabilis at maingat na gamutan. Mariing direktiba ni PRC CEO and Chairman Dick Gordon ang all-out na pagtulong ng PRC sa mga naaapektuhan at nailigtas ng trahedya sa Maco, Davao de Oro. Dagdag pa ni Chairman Gordon, handa ang kanyang buong puwersa na tumugon sa anumang pangangailangan mula sa rescue operations hanggang serbisyong medikal. Kagabi, 110 individual pa rin ang patuloy na hinahanap, 15 katawan na ang nakuha at 31 na ang nailigtas. Isang 2 buwang gulang na lalaking sanggol naman na agad na sinaklolohan ng Philippine Red Cross sa Ground Zero nang nangyaring landslide sa minahan ng ginto sa Masara, Maco, Davao de Oro. Nakararanas ng matinding diarrhea ang sanggol kaya't mabilis na humingi ng tulong ang ama nitong madala kaagad at maipagamot ang sanggol sa ospital. Sa tulong ng PRC Emergency Medical Services gamit ang mga ambulansya ng PRC Davao de Oro at North Cotabato chapters, agad na nadala ang sanggol sa Davao Community Hospital sa Mawab, Davao de Oro. Philippine Red Cross sa pamumuno ni Chairman at CEO Dick Gordon tuloy-tuloy ang pagtulong sa mga apektado ng bagsik ng LPA sa Mindanao. Muling idiniin ni Chairman Gordon ang all-out na pagbibigay ng ayuda ng PRC sa mga individual at lalawigan na nakaranas ng hagupit ng LPA. Sa kabuuan, ibinahagi ni Chairman Gordon na humigit kumulang 30 milyong piso ang kabubuang budget ng Philippine Red Cross para sa pagbaha sa Mindanao na dulot ng shear line at trough ng low pressure area. Kabilang sa operations and assistance plan na ito ang mga sumusunod: rescue operations, WASH, welfare, health and safety, relief, shelter, and mobilization of manpower and assets. Katuwang ng Philippine Red Cross ang International Federation of the Red Cross and Red Crescent Movement, International Committee of the Red Cross, at Netherlands Red Cross sa all-out na pagtulong na ito sa Mindanao. Mabilis na sumaklolo ang Philippine Red Cross sa isang 68-year-old na American national na humingi ng tulong sa PRC port area. Agad na binigyan ng tubig at pagkain ang nasabing individual at nirekomendahang dalhin sa PRC Manila chapter. Paikot-ikot at pakalat-kalat lang sa Maynila ang nasabing individual matapos mawala ang lahat ng kanyang kagamitan 3 araw na ang makalipas. Sa tulong ng PRC chapter at ng Manila Department of Social Welfare, kasalukuyang nanunuluyan ang American national sa Dalpan Temporary Shelter. Hangad niyang makabalik sa Estados Unidos sa lalong madaling panahon. Patuloy naman ang pagtulong ng MDSW at PRC sa pagtukoy sa pamilya ng American national at alamin ang kanyang pagkakakilanlan para malaman ang mga tulong na maaari pang mabigay sa kanya. Philippine Red Cross agad na rumisponde sa isang sunog sa isang residential area sa Palao, Iligan City. Mabilis na nag-dispatch ang PRC ng isang water tanker para matulungan maapula ang sunog na umabot sa second alarm. Pinangungunahan ni Jobert Sanchez ang puwersa ng PRC na tumulong sa nasabing sunog. PRC nagsagawa ng ilang mass blood donation activity sa ilang lugar sa bansa. 20 units ng dugo ang matagumpay na nakolekta sa Bugasong, Antique. 39 na units naman ng dugo ang nakolekta sa Bacolod City, Negros Occidental. 46 na units ang nakolekta sa Philippine Luzon District Division. At 41 units naman ang nakolekta sa Lipas City, Batangas. Mga health caravan patuloy na isinasagawa ng Philippine Red Cross sa iba't ibang bahagi ng bansa. Sa tulong ng Balanga LGU, City Health Office, Sangguniang Kabataan ng Bagong Silang, Bataan Medical Society, Maraveles, Mental Wellness and General Hospital, DOH Treatment and Rehabilitation Center Bataan, at JML Trading,
Ilang serbisyo ang naipaabot ng PRC Bataan Chapter sa mga residente tulad ng libreng konsultasyong medikal, blood typing testing at health and hygiene awareness sa Balanga, Bataan. Katuwang naman ng PRC Manila Chapter ang pamantasan ng lungsod ng Maynila, Universidad de Manila, NFGPIA at Bo Fugoso Health Center. Matagumpay na naihatid sa ilang residente sa Tondo, Maynila ang ilang serbisyo tulad ng konsultasyong medikal, childhood immunization, hygiene kits distribution, at medicine and vitamins distribution. Isang health caravan din ang isinagawa ng PRC sa St. Williams the Hermit Cathedral Parish Grounds sa Lawag City, Ilocos Norte sa tulong ng St. Williams the Hermit Cathedral, Parish Pastoral Council, Lawag City Health Office, San Lorenzo Ruiz Medical, Dental Charity Clinic, Zonta Club Ilocos Norte, Biorad Diagnostic Center at BHW at Provincial Government of Ilocos Norte Provincial Health Office. Ilang serbisyong medikal ang naipaabot sa mga residente tulad ng libreng konsultasyon, dental, bloodletting at blood typing. Para sa mga pinakabagong balitang PRC, tumutok lang gabi-gabi dito sa Inside PRC News Roundup.